Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamasarap na karanasan ng isang tao, yung nagkaroon ka ng lolo, nagkaroon ka ng lola. Sino po naniniwala? Napakasarap na karanasan nun. Sino po rito? May mga lolo pa, may mga lola pa. Alam niyo po, again, kung meron mang isa sa mga pinakamasayang karanasan, iyon yung naalagaan ka ng lolo't lola mo. Totoo ba yan? Sino rito yung mga naalagaan ng lolo't lola niya? Alam niyo po, again, kung meron mang hindi makakalimutan na karanasan sa pagiging kabataan ang isang tao, ito yung panahon na nakasama niya yung kanyang lolo't lola Alam niyo po, sino aminado, napakarami nating tinetreasure na masasarap na alaala kasama yung ating mga lolo't lola. Sino po rito, merong masasayang karanasan, merong masasayang kwento kasama yung mga lolo't lola niya. Alam niyo po, again, napakarami nating tinetreasure na masasayang alaala, masasarap na alaala, and at the same time, yung mga hindi natin talaga malilimutang mga turo ng ating mga lolo't lola. Sino po rito hanggang ngayon, dala-dala mo pa yung tinuro sa'yo ng iyong lolo at ng iyong lola? What does it mean? Nakita ko po, maraming bata, pag pinag-usapan yung masasayang karanasan, hindi mawawala yung kwento tungkol sa kanyang lolo't lola. Nakita ko po maraming mga bata, pag-uusapan yung masayang karanasan ng kabataan niya, hindi mawawala sa kwento yung kanyang lolo't lola. And at the same time, nakita ko, maraming bata, pag pinag-usapan yung masasayang karanasan ng nakaraan, hindi mawawala yung kwento tungkol sa kanyang lolo at lola. Ganun kalaki ang impluensya ng kanyang lolo at lola sa isang bata, lalo na sa panahon ng kanyang kabataan. Now, ang tanong, bakit nga ba gano'n na lang naging ka-influential ang isang lolo, ang isang lola sa buhay ng isang bata? Alam niyo po, there are truths behind having a lolo and lola sa buhay natin. Alam niyo po, yung pagkakaroon ng ating mga lolo at lola sa ating buhay, napakaraming mahalagang katotohanan sa likod nito. At unang-una na nga nito, in the presence ng magulang or in the absence ng magulang, sila yung totoong magmamalasakit at mag-aalaga sa apo. Totoo po ba? Bukod sa magulang, ang lolo at lola ang totoong mag-aalaga, totoong magmamalasakit sa panahong wala ang mga magulang niya. Totoo po ba yan? Doon po sa mga magulang, maniwala ka, kung meron mang pinaka magmamalasakit ng totoo in your absence, ito yung kanilang lolo at lola. Kasi pag binigay mo yan, pinaalagaan mo sa mga tita niya at sa mga tito niya, makikita mo minsan nakabitin yung anak mo. Totoo ba yan? Pagka ang pinag-alaga mo yung mga tito niya at saka yung mga tita niya, tiyak paglalaruan yung anak mo. Isa sa mga pinaka magandang katotohanan, mahalagang katotohanan tungkol sa pagkakaroon ng isang lola, ng isang lola, alam niyo po, in your absence ng isang magulang, sila yung totoong magmamalasakit, sila yung totoong mag-aalaga, and at the same time, sila rin yung totoong magpoprotekta sa anak mo. Kaya nga sa mga magulang, tandaan niyo po, huwag kung kangi-kangino mo ipaalagaan o ipagkakatiwala ang anak mo. Kung buhay din lang ang iyong magulang, ang kanilang lolo, ang kanilang lola, doon mo ipagkatiwala ang anak mo. Kasi kung meron mang tao na pinakatotoong magmamalasakit, mag-aalaga, magpoprotekta sa anak mo, iyon ang kanilang lolo at lola. What does it mean? Una, madalas sa aminin at hindi, mas mainam ang alaga ni lolo at lola. Totoo po ba yan? Sa mga lola at lola, totoo po ba yan? Mas mainam pa yung alaga minsan o madalas ng lolo at ng lola sa kanilang mga apo. Alam niyo po, pagdating sa usapin ng pag-aalaga, mas mainam talaga yung alaga nila. At totoo po ba, pagdating doon sa usapin ng pagprotekta, at the same time, sa usapin ng pagtingin, mas maganda pa yung pagprotekta, yung pagtingin ng lolo at lola sa kanilang mga apo What does it mean? Sa ayaw at sa gusto po ng mga mami, ng mga daddy, alam niyo po, mas marami na kasing karanasan ang isang lolo, ang isang lola sa pag-aalaga ng isang bata. Totoo po ba yan? Sa aminin natin at hindi, yung mga
naunang mga tao sa atin, yung mga lolo na, yung mga lola na, mas marami na talaga silang karanasan kesa sa mga magulang pagdating sa pag-aalaga. Sa ayaw at sa gusto ng mga mami at daddy, mas marami ng karanasan sa buhay ang lolo at lola. Totoo po ba yan? Sa mga lolo at lola? Di ba? Mas marami naman talagang karanasan na sa buhay. Sa pag-aalaga, mas marami ng karanasan sa pagpoprotekta sa isang bata. Kaya nga, hindi matatawaran pagdating sa pag-aalaga, sa pagdating sa pagprotekta, at pagdating sa karanasan sa buhay, ang mga lolo at lola. Kasi nga ito ang totoo. Tandaan niyo po, kung sa pagiging nanay at tatay, naging baguhan sila sa pagiging lolo at lola, napakarami na nilang naging learning sa buhay. Totoo ba yan? Kung yung mga panahon na sila ay mga nanay at tatay pa lang, yung ating mga lolo at lola, marami pa silang bagong tinutuklas sa buhay, pero nung sila ay maging lolo at lola na, napakarami na nilang learning sa buhay. Kung sa pagiging nanay at tatay, nag-uumpisa pa lang sila sa pagpapamilya, alam niyo po, sa pagiging lolo at lola, napakalalim na ng kanilang pundasyon sa buhay. At kung sa pagiging nanay at tatay, marami pa silang naging shortcomings, sa pagiging lolo at lola, mas nakakabawi na sila ng gusto. Iyon yung katotohanan doon. Bakit sinasabi natin na minsan o madalas, mas mainam pa yung pag-aalaga, pagpoprotekta, pagmamalasakit ng isang lolo at lola sa kanilang mga apo. Ikalawa, pag lolo at lola ka na, mas malalim na pangunawa mo sa pagiging magulang. Ito po ang realidad ng buhay. Minsan, akala natin pag naging magulang na tayo, malalim na kaagad yung ating pangunawa sa pagiging magulang. Pero, tandaan nyo po, pag naging lolo ka na, pag naging lola ka na, mas magiging malalim ang pangunawa mo sa buhay. Iyon yung realidad. Pansinin nyo, bakit maraming lolo at lola parang masyadong ini-spoil yung kanilang mga apo? Totoo po ba yan? Ang pananaw ng mga magulang? Sino rito sa mga bagong mga nagkakaanak na minsan nagkakagalit pa sila ng kanilang nanay at tatay? Dahil doon sa tingin nila, parang ini-spoil ng kanilang mga lolo at lola yung kanilang mga apo. Totoo po ba? Dumarating doon sa mga point na ang pananaw ng iba, parang yung mga lolo at lola, parang masyadong ini-spoil yung kanilang mga apo. Totoo po ba yan? Alam niyo po, ito ang realidad. Pansinin niyo, bakit maraming lolo at lola parang masyadong kinukonsinti yung kanilang mga apo sa paningin ng mga magulang nila? At pansinin niyo, bakit maraming lolo at lola parang lahat na lang gustong ibigay sa kanilang apo? Napansin nyo? Pag pinagalitan ng magulang yung anak, kukunin yung apo niya. Totoo po ba yan? Sino na-experience na yon? Pag pinagalitan mo yung anak mo, kukunin ng nanay mo. Kukunin yung kanilang apo. Napansin nyo? Pagpapaluin ng magulang yung anak niya, ipagtatanggol nung lolo o nung lola. At napansin nyo, pag ayaw payagan ng magulang yung anak, ano ginagawa ng lolo at lola? Sila yung pumapayag. Why? Simply because they already knew the meaning of life by their experience. Ito po ang realidad. Bakit ang tingin natin minsan, parang napaka-konsentidor ng mga lolo at lola? Again, ito po ang realidad ng buhay. They already knew the meaning of life by their experience. Na sa buhay, minsan mo lang makakasama mga mahal mo sa buhay. Pag naging lolo ka na, pag naging lola ka na, mas mauunawaan mo yung realidad na yon. Na sa buhay pala, malinaw sa'yo na minsan mo lang makakasama mga mahal mo sa buhay. Na sa buhay, hindi lahat ng pagkakataon maibibigay mo kailangan ng mga mahal mo sa buhay. Na sa buhay, hindi lahat ng pagkakataon mapapasaya mo mga mahal mo sa buhay. Sino po rito sa mga lolo at lola? Nung magulang ka pa, aminado ka, marami kang naging pagkukulang sa anak mo. Marami kang mga hindi naibigay, panahon, yung mga material na bagay, yung mga bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Alam niyo po, iyon yung isa sa mga realidad ng buhay na nagiging learnings ng maraming mga nauna ng mga tao sa atin o yung mga lolo't lola na sa buhay pala minsan mo lang talagang makakasama mga mahal mo.
Na sa buhay pala, hindi lahat ng pagkakataon maibibigay mo kailangan ng mga mahal mo sa buhay. Kaya nga sobrang minamaximize ng mga lolo at lola yung panahon na makakasama mga mahal nila sa buhay. Lalo na yung kanilang apo. Kaya nga sobrang minamaximize ng mga lolo, ng mga lola, yung pagkakataong maibigay, yung maibibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanilang apo. At kaya nga sobrang minamaximize ng mga lolo, ng mga lola, yung pagkakataong mapasaya, yung kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung kanilang mga apo. Kasi nga, resulta yon ng kanilang learnings mula doon sa pagiging magulang hanggang sa pagtungtong sa pagiging lolo at lola na sa buhay pala, minsan mo lang silang makakasama. Na sa buhay, hindi mo pala maibibigay lahat ang kailangan ng mga anak mo. At sa buhay, hindi pa lahat ng pagkakataon, mapapasaya mo sila. Ikalawa, alam niyo po, isa sa mga katotohanan sa likod ng pagkakaroon ng isang lolo at lola, sa kakulangan ng magulang, sila pinakahandang laging punan ang pagkukulang ng magulang. Totoo po ba yan? Sa mga pagkukulang ng magulang, kung meron mang nagpupuno ng totoo, yung mga lolo at lola ng mga bata. Alam niyo po, sa panahong hindi kayang tumayo ng magulang, lolo at lola yung tatayo. Walang alinlangang tatayo bilang magulang sa mga bata. Alam niyo po, pansinin niyo, yung lolo at lola lang, ang masaya pa kahit pagod na sa pag-aalaga. Totoo po ba yun? Sila lang yung mga tao sa buhay ng isang bata na pagod na sa pag-aalaga pero masaya pa sila. Matatagpuan mo lang yon sa mga lolo at lola. What does it mean? Una, kahit po patago, ang lolo at lola magbibigay sa kanilang apo. Totoo po ba yan? Sino rito patago na bigyan na ng kanyang lolo at lola? Hindi pinakikita doon sa mga tito niya, sa mga tita niya, kasi magtatampo. Totoo po ba yan? Ang mga lolo at lola, kahit patago, nagbibigay sa kanilang mga apo. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Ang mga lolo at lola po, pagkailangan ng apo, bigla may nilalabas. Totoo po ba yan? Pagkakailangan ng apo, biglang nagkakaroon kahit wala. At pagkailangan ng apo, magtatabi at magtatabi para sa apo. Anong pinapakita nito? Sobrang unique ang pagmamahal ng isang lolo, ng isang lola. Pagkailangan ng apo, biglang may nilalabas. Sobrang unique ang pagmamahal ng isang lolo, ng isang lola, dahil pagkailangan ng apo, kahit walang-wala, biglang-bigla nagkakaroon. At pagkailangan ng apo, kahit yung pinakatatago-tago niya, ilalabas. At ito po ang totoo. Walang may ganong klaseng pagmamahal maliban sa isang lolo at lola. Walang may ganong klase ng hugis ng puso maliban sa lolo at lola. At walang may kayang gumawa ng ganon maliban sa lolo at lola. Na kahit patago, bibigyan ka. Kahit wala, pipiliting magkaroon. At kahit wala, biglang magkakaroon para sa iyo. Ikalawa, kahit magkagalit ang anak o makagalit ang anak, ipagtatanggol at ipagtatanggol ang apo. Totoo po ba yan sa mga lolo at lola? Kahit makagalit yung anak mo, pinagtatanggol mo yung apo mo. Alam niyo po, maraming lolo at lola, kahit makagalit ang anak, gagawin, maipagtanggol lang ang kanilang apo. At totoo po ba, maraming lolo at lola, kahit makagalit ang anak, makikipag-connive, makikipagkutsabaan sa apo. Maproteksyonan lang ang apo niya. Totoo po ba yan? At totoo ba, maraming lolo at lola, kahit makagalit ang anak, hindi hahayaang masaktan ng apo. Why? Kasi nga, tandaan niyo po, mula sa kanilang mga karanasan, alam na nila yung lalim ng saya dahil naprotektahan mo yung mahal mo sa buhay.
mula sa kanilang mga karanasan, mas alam na nila yung lalim ng lungkot dahil hindi mo na proteksyonan ang mahal mo sa buhay. At mula sa kanilang mga karanasan, mas alam na nila yung lalim ng sakit pag nasasaktan ng mahal mo sa buhay. Alam niyo po, kung ang magulang ay nasasaktan para sa kanyang anak, mas lalo na yung mga lolo at lola para sa kanilang apo. Kaya nga, gano'n na lang kung mag-protection ang mga lolo at lola sa kanilang mga apo para doon sa mga gustong manakit sa kanilang apo kahit pa anak nila. Ikatlo, alam niyo po, kung meron mang pinakamalungkot na karanasan ng isang apo, yung mawala ng lolo at lola. Naalala ko yung anak namin, yung bunso namin si Pom, nung biglang inatake yung tatay ko, nasa Sacred Heart. Nakaupo siya, sinundo siya sa school. I think ilang taon siya? 3 years. 3 years old yung aming bunso. Sabi niya, ang sakit daw sa dibdib. Kasi nakita niya yung lolo niya, inatake, comatose na. Kung iisipin mo, parang hindi pa husto ang pag-iisip, pero yung damdamin niya kumpleto na. Alam niyo po, sa isang apo, ang pinakamasakit na karanasan, yung makita niya na nawawala yung kanyang lolo at lola. Totoo po ba yan? Sa mga apo na naririto, totoo ba napakasakit kapag ka nawawala ang isang lolo at lola sa kanyang buhay? Alam niyo po, kung meron mang isa sa mga pinakaayaw sana na mangyari na isang apo, yung mawalay sa kanyang lolo at lola eh. At kung meron mang pinakamasakit para sa isang apo, yung hindi na niya makakasama yung kanyang lolo at lola. What's the point? Una, napakasaya na makasama ang lolo at lola, pero iba lungkot pag nawawala na sila. Totoo po ba yun? Napakasaya pagkasama sila eh. Pero pagka nawawala na, iba ang lungkot. Alam niyo po, iba yung comfort kasi na napapadama ng lolo at lola sa mga apo niya eh. Totoo po ba yun? Iba yung confidence na alam mong kakampi mo yung lolo at lola mo eh. Doon sa mga apo eh. Totoo po ba yun? Pag alam mong kakampi mo yung lolo at lola mo, ang lakas ng loob mo eh. That's why, una, if given a chance, gusto mo na lang, wag na silang mawala sa piling mo. Totoo po ba yan sa mga apo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, wag nang mawala sa tabi mo yung lolo at lola mo. Sa mga apo, tandaan niyo po, kung pwede lang, wag na sanang mawala sa mundo yung mga lola at lola natin. Dahil sa kakaibang hugis ng puso, pagmamahal, pagprotekta, pagmamalasakit na meron sila eh. Alam niyo po, sa puso ng isang apo, kung bibigyan lang ng pagkakataon, gugustuhin niya na lagi na lang nasa tabi niya yung kanyang lolo at lola. Why? Kasi nga ito ang totoo. Kumpara sa ibang tao sa buhay natin, sila yung parang ang igsi ng panahon na pwede nating makasama sa buhay. Totoo po ba yun? Kumpara sa iba, parang ang igsi ng panahon na pwede silang makasama eh. Kumpara sa ibang tao sa buhay natin, sila yung parang iba kasiyahan. Pagkasama tayo eh, ng mga apo. At kasi ito nga ang totoo, kumpara sa ibang tao sa buhay natin, sila yung parang may balon ng napakaraming kwento, nakapupulutan mo talaga ng aral. In short, hindi lang sila lolo't lola, sila rin yung best na tropa ng kanilang mga apo. Hindi lang sila lolo't lola, sila rin yung best na kakampi ng kanilang mga apo. At hindi lang sila lolo't lola, sila rin yung best na kamarites ng kanilang mga apo. Totoo po ba yan? Maraming kwento ang lolo at lola na maririnig lang ng kanilang mga apo sa kanila. Ikalawa, if given a chance, i-enjoy mo na lang lahat ng time kasama sila eh. Totoo po ba yan sa mga apo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, i-enjoy mo na lang talaga na makasama sila.
Alam niyo po, kung bibigyan ka ng pagkakataon, lahat ng chance na mapasaya sila, gagawin mo eh. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, lahat ng proteksyon na ibinigay nila sa iyo, ibabalik mo. At totoo po ba sa mga apo, kung bibigyan ka ng pagkakataon, lahat ng suportang ibinigay nila sa iyo, ibabalik mo. Sino po rito gusto niyang i-bless yung kanyang mga lolo't lola? If given a chance, i-bless mo talaga sila. Mula doon sa mga ibinigay nila sa iyo, puprotektahan mo sila mula doon sa mga pagprotekta na ginawa nila sa iyo. Kasi nga, tandaan niyo po, ito ang realidad ng buhay. Hindi talaga habang panahon, makakasama mo ang lolo at lola mo. Isang araw mawawala sa tabi mo yan. Ito ang realidad ng buhay. Hindi habang panahon, malalakas sila. At ito ang realidad ng buhay. Isang araw, ihahatid mo na lang sila sa kanilang huling hantungan. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, isang araw, maghahatid ka ng lolo at lola mo sa huling hantungan nila. Kaya nga bago pa dumating yung pain of losing them, pasayahin mo na sila. Bago pa dumating yung pain of missing them, pasayahin mo na sila. At bago pa dumating yung pain of longing for them, gumala na kayo ng gumala. Yung mga apo na may kakayanang igala ang kanilang mga lolo at lola, igala mo na kung saan nila gustong pumunta. Kasi nga time will come, you will miss their presence. Kaya nga again, bago pa dumating yung point ng pain of losing them, missing them, longing for them, pasayahin mo na sila. Igala mo na kung saan mo pwedeng igala. Kasi nga, what's the use of missing them kung hindi mo naman talaga sila nabigyan ng oras nang nabubuhay pa sila? What's the use of longing for them kung hindi ka naman talaga nakapagbigay ng panahon nang sila'y nabubuhay pa? Lalo na't naging mabuti naman silang lolo at lola sa iyo. Now, the question is, paano nga ba maging mabuting lolo at lola? Alam niyo po, unang-una, don't forget to pass a legacy of faith. Ang sabi doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina, natitiyak kong nasa iyo pa rin ang pananampalatayang ito. Ito yung sinasabi ni Paul sa kay Timothy. Sino po naniniwala? Kung meron man pinakamagandang maipapamana ang isang lolo at lola sa kanyang apo, ang pagiging malapit sa Diyos. Totoo po ba yan? Sa mga lolo at lola, kung meron ka mang pinakamagandang maipapamana sa apo mo, yung maging malapit siya sa Diyos. And at the same time, kung meron ka mang pinakakapaki-pakinabang na maipapamana sa iyong mga apo, yung laging puno ng pag-asa sa Diyos. At sino po naniniwala, kung meron man pinakamabuting maipapamana ang lolo at lola sa mga apo, yung laging nagtitiwala sa Diyos. Pansinin niyo si Timothy, marami ang alam bakit siya naging matapat na lingkod ng Diyos ay dahil doon sa pagiging disciple ni Paul eh. But bago pa siya maging disciple ni Paul, napakalaki na ng naging impluensya ng kanyang lola na si Loida sa kanyang pananampalataya. Bakit siya ganon kalapit sa Diyos? Bakit siya ganon katiwala sa Diyos? Bakit siya ganon kalalim maglingkod sa Diyos? What does it mean? Una, napakalaki ng impluensya ng ipinakikita nating paglilingkod sa ating mga apo. Sa mga kapwa ko po, lolo, lola, tandaan nyo, napakalaki ng ating impluensya sa nakikita nila na klase ng paglilingkod natin sa Diyos. Alam nyo po, sino naniniwala kung nakikita ng mga bata ang matapat mong paglilingkod, huhubog ka sa puso nila ng matapat na paglilingkod? Totoo po ba yan?
sa mga lolo't lola, kung nakikita nila sa iyo yung matapat mong paglilingkod, ang hinuhubog mo sa kanila, isang puso na matapat na paglilingkod sa Panginoon. At sino po naniniwala kung ang nakikita ng mga bata, ang masigasig mong paglilingkod sa Panginoon, humuhubog ka sa puso nila ng isang masigasig na paglilingkod. At sino po naniniwala kung ang nakikita ng mga bata, matyagang paglilingkod mo, humuhubog ka sa kanilang mga puso ng matyagang paglilingkod. Pero subukan mo, tandaan niyo po, sa mga lolo at lola, subukan mo ang makita o yung nakikita ng mga bata, isang walang katapatan na paglilingkod sa Diyos, nag-iiwan ka ng maling halimbawa sa kanila. Subukan mo magpakita ng kawalan ng kasigasigan sa paglilingkod sa Diyos, nag-iiwan ka ng mababaw na halimbawa sa kanila. Nag-iiwan ka ng maling halimbawa, mababaw na halimbawa at pangit na halimbawa sa kanila. Kapag ka ang pinakikita natin sa kanila, kawalan ng katapatan, kawalan ng kasigasigan, kawalan ng katyagaan sa paglilingkod sa Diyos. Ganong kalaki impluwensya sa kanila ng nakikita nilang paglilingkod natin. Ikalawa, maglalaho ang lahat ng pamana pero hindi ang pamanang pananampalataya. Sino po naniniwala? Pwedeng mawala ang pamanang pera, pero hindi ang pamana ng pagiging malapit sa Diyos. Totoo po ba yun? Pwedeng mawala yung pamanang lupa, pero hindi ang pamanang palaging may pag-asa sa Diyos. At sino po naniniwala? Pwedeng mawala ang pamanang mga bahay, pero hindi ang pamana ng pagiging mapagtiwala sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Tandaan niyo po, kahit gaano pa karaming pera mawala sa kanila, hanggat naroroon ang pagiging malapit sa Diyos, alam nila mapapalitan yon. Kahit gaano pa karaming lupa ang mawala sa kanila, hanggat nasa sa Diyos ang pag-asa nila, alam nila mapapalitan yon. At kahit gaano pa karaming bahay ang mawala sa kanila, hanggat nasa Diyos ang pagtitiwala nila, alam nila bibigyan pa sila ng mas maraming bahay ng Diyos. Ganong kaganda na ang pinamamana natin sa ating mga apo ay yung pagiging malapit sa Diyos, pagiging puno ng pag-asa sa Diyos, at pagiging mapagtiwala sa Diyos. Ikalawa, para maging mabuting lolo at lola tayo, don't forget to pass a legacy of hard work. Ano ibig sabihin nito? Sino po naniniwala? Isa pa sa napakagandang pwedeng ipamana sa mga apo, pamana ng kasipagan. Totoo po ba yan? At sino naniniwala? Isa pa sa napakagandang pwedeng ipamana sa mga apo, pamana ng katyagaan at pamana ng pagiging mabunga. Kung ikaw po ay nagsisimulang magkaroon ng apo, ito yung isa sa mga bagay na dapat tinuturo mo sa iyong apo. Yung pagiging matyaga sa buhay, yung pagiging mabunga sa buhay, yung pagiging masipag sa buhay. Sino po naniniwala? Natututunan naman talaga yung kasipagan. Totoo po ba yun? Kung ang katamaran natututunan, mas lalo na ang kasipagan. Alam niyo po, natututunan din naman ang pagiging matyaga sa buhay. At yung pagiging mabunga sa buhay o yung pagiging madiskarte. Ano ibig sabihin nito? Una, pag nabigo tayong pamanahan ng kasipagan, katyagaan, at pagiging mabunga mga bata, inihahanda natin sila sa kahirapan. Maniwala ka, kung ikaw ay isang lolo, isang lola na nabibigo na magturo ng kasipagan, katyagaan, pagiging mabunga sa iyong apo, inihahanda mo siya sa kahirapan. Alam niyo po, totoo ba tayo mismo naghahanda sa kanila sa kahirapan? Pag nabigo tayong maituro sila o maituro sa kanila ang pagiging masipag sa buhay. Totoo ba tayo ang naghahanda sa kanila sa kahirapan pag nabigo tayong ituro sa kanila ang pagiging matyaga sa buhay, ang pagiging madiskarte sa buhay? Alam niyo po,
Ano ibig sabihin nito? Sa murang edad, ipatanaw na sa kanila na hindi kawawa ang batang masipag sa buhay. Dapat bata pa lang, pinakikita mo na sa kanila, hindi ka kawawa kung naglilinis ka ng bahay, kung naguhugas ka ng pinagkainan mo, kung naglalaba ka ng damit mo, namamlansya ka ng damit mo, hindi kawawa yon. Hindi ka kawawa kung nagtitinda ka sa school nung kung ano man pwede mong pagkakitaan. Hindi kawawa yung ganong bata na madiskarte, no. Napakapalad mo kung ikaw ay bata, isang apo na tinuturo ang maging madiskarte ng lolo mo at ng lola mo. Alam niyo po, sa murang edad pa lang, ipatanaw na sa kanya na hindi kawawa ang batang nagtsatsaga sa buhay. Hindi kawawa kung naglalakad ka at natitipid mo yung pamasahe mo papasok sa school, pauwi sa bahay. No, hindi kawawa yon. At sa murang edad, ipatanaw na sa kanila na hindi kawawa ang batang dumidiskarte sa buhay sa murang edad. Ikalawa, pag nabigo tayong pamanahan ng kasipagan, katyagaan at pagiging mabunga ang mga bata, inihahanda natin sila sa kaawa-awang buhay. Totoo ba? Wala nang sasakit pa sa makita mo yung mga apo mo hikahos sa buhay. Totoo po ba yun? Wala nang sasakit doon yung makita mo. Alam niyo po, wala nang sasakit pa sa makitang yung mga apo mo nang hihingi ng makakain. Totoo po ba yun? Napakasakit noon na makita mo yung mga apo mo hikahos na hikahos sa buhay nang hihingi ng pagkain. At wala nang sasakit pa na makita mo yung mga apo mo ang bilis sumuko sa buhay. What's the point? Huwag mong panghinayangan na hubugin sila sa kasipagan. Para sa kanila yon. Huwag mong panghinayangan na hubugin sila sa katyagaan at huwag mong panghinayangan na maging madiskarte sila. Hubugin sila sa pagiging madiskarte sa buhay. Alam niyo po, in short, ang mabuting lolo at lola, modelo sa kasipagan, modelo sa katyagaan, at modelo sa pagiging madiskarte sa buhay. And another thing, para sa pagiging mabuting lolo at lola, don't forget to pass a legacy of being courageous. Ang sabi doon sa Psalm 71:18, matanda na at puti na ang aking buhok, huwag akong iiwanan. Ang samo ko sa iyo, O Diyos, hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahi sa daigdig ay lilitaw. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang maipapamana mo sa apo mo, maging matapang sa buhay. Totoo po ba yun? Kung meron ka mang isa pa sa mga dapat ipamana sa apo mo, yung pagiging matapang sa buhay, yung pagiging matapag o matatag sa buhay, and at the same time, yung pagiging buo ang loob sa buhay. Dapat, kung meron man tayong pinapamana sa kanila, ngayon pa lang, yung pagiging matapang sa buhay, yung pagiging buo ang loob sa buhay. What does it mean? Ang apo na napamanahan ng tatag ng loob, hindi basta-basta susuko sa hamon ng buhay. Tandaan niyo po, kung yung mga apo mo, pinamanahan mo ng tatag sa buhay, tatag ng loob, hindi basta-basta susuko yan sa hamon ng buhay. Kahit walang pera yan, mag-aaral yan. Kahit walang baon yan, mag-aaral yan. Kahit walang pamasayan, mag-aaral yan. Pag ang apo mo, napamanahan mo ng tatag ng loob, bumagsak man ang relasyon yan, babangon ka agad yan. Alam niyo po, lalo na sa panahon na to, tandaan nyo kung meron ka mang isang ipamamana sa apo mo, yung tatag ng loob. Kasi nga, kung bumagsak man ang relasyon yan, hindi basta-basta susuko yan. Babangon lang yan, matapos masaktan, matapos iwanan. Alam niyo po, pag ang apo mo na ipamanahan mo ng tatag ng loob, bumagsak man ang kabuhayan yan, babangon ka agad yan. Sino po naniniwala? Pag ang apo mo napamanahan mo ng tatag ng loob, bumagsak man ang karir niyan, babangon lang kaagad yan. Alam niyo po, maraming mga kabataan,
Prone sila sa pwedeng pagbagsak ng kanilang relasyon, ng kanilang kabuhayan, ng kanilang karir. Pero kung pinamanahan mo sila ng tatag ng loob, babangon lang sila matapos nilang bumagsak. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Ang pagpapamana ng tatag ng loob ay pagpapamana ng tatag sa pagharap sa anumang uri ng problema sa buhay. Ang pagpapamana ng tatag ng loob ay pagpapamana ng tatag sa anumang uri ng pagsubok at hamon sa buhay. Ikalawa, ang apo na napamanahan ng tatag ng loob, magpapamana rin ng tatag ng loob. Alam niyo po, kung meron mang pamana na hindi dapat mapatid, pamana ng katatagan. Sa ating mga pamilya, sa ating mga lahi, tandaan niyo po, kung meron mang hindi dapat na mapatid-patid yung pamana ng katatagan, kung meron mang hindi dapat huminto yung pamana ng katatagan, at kung meron mang hindi dapat mawala yung pamana ng katatagan. Why? Ito po ang totoo. Pag napatid ang pamana ng katatagan, isang araw, muka ng kahinaan ang makikita sa mga apo mo. Pag napatid ang pamana ng katatagan, isang araw, mukha ng kahirapan, mukha ng kabiguan ang makikita sa mga apo mo at sa lahi mo. Kaya ganun kaimportante na wag lang material na bagay ang ipamana sa mga apo. Ganun kaimportante na wag lang yaman na anumang oras na uubos ang ipamana sa mga apo. Magpamana ng kahit wala ka na bilang lolo, bilang lola, mararamdaman pa nila kung gaano kahalaga ang pinamana mo sa kanila. Now, sa part naman ng mga apo, paano ba natin mapapahalagahan yung ating mga lolo at lola? Alam niyo po, unang-una, don't let them feel left behind or unimportant. Ang sabi doon sa 71, Psalm 71, verse 9, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya't ako'y huwag iiwan. Sino po naniniwala? Kung meron mang pinakamasakit na pwedeng iparamdam sa isang tao, lalo na sa kanyang katandaan, yung hindi na siya mahalaga. Totoo po ba yan? Sino po rito nasasaktan pagka hindi siya pinapahalagahan? Alam niyo po, again, kung meron mang isa sa mga pinakamasakit na pwede mong iparamdam sa isang tao, yung hindi na siya mahalaga. At kung meron mang pinakamasakit na pwedeng iparamdam sa isang lolo, sa isang lola, yung hindi na siya mahalaga. Lalo na sa kanilang katandaan. Kasi nga, whether we like it or not, time will come, yung dating nagagawa ng isang tao, hindi na niya magagawa. Totoo po ba yan? Yung dating nagagawa ng isang tao, dadating ang panahon, magsisisyon. Whether we like it or not, time will come, yung dating naibibigay ng isang tao, hindi na niya maibibigay yon. Ang malungkot lang minsan, sa pagbabago ng kayang gawin ng isang tao, nagbabago rin ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Ang malungkot lang minsan, sa pagbabago ng kayang ibigay ng isang tao, nagbabago na rin ang pakikitungo ng mga tao sa paligid niya. What's the point? Una, tandaan niyo po, kahit hindi na makapagbigay si lolo, si lola, iparamdam mo pa rin ang respeto at halaga nila. Sino po naniniwala? Sobrang laking bagay sa isang lolo, sa isang lola, na kahit hindi na nakapagbibigay, nire-respeto mo pa rin. Totoo po ba yun? Napakalaking bagay nito sa mga matatanda. Napakalaking bagay nito sa mga tao na hindi na makapagbigay pero nire-respeto pa rin. Alam niyo po, sobrang laking bagay sa isang tao, sa isang matanda na, sa isang lolo o lola na kahit hindi na nakapagbibigay, pinapahalagahan mo pa rin. Alam niyo po, napakalaking bagay sa kanila
na kahit hindi na makapagbigay, hindi mo basta-basta isinasantabi sa buhay nila. Alam niyo po, sobrang sakit sa pakiramdam na nung panahon ng iyong kasaganaan, kalakasan, nakapagbibigay ka, hindi ka sinasantabi, pero nung dumating yung point na hindi ka na makapagbigay, bigla kang naisantabi, sobrang sakit nun sa pakiramdam ng isang tao. Sobrang lalim yung sugat na ibinibigay sa pagsasantabi sa isang tao. Alam niyo po, tandaan niyo, pag nabigo kang iparamdam ito sa kanila, nagdadala ito ng malalim na tanong sa kanilang puso. Nawala na ba akong nagawa para sa kanila? Nawala na ba akong naibigay para sa kanila? At ang pinakamalungkot na tanong na pwedeng malagay sa puso ng isang lolo, ng isang lola, hindi na ba ako mahalaga sa mga apo ko? O hindi na ba ako mahalaga sa pamilya ko? Ikalawa, kahit hindi na makapaghanap buhay, si lolo, si lola, iparamdam mo pa rin ang respeto at halaga nila. Alam niyo po, napakalaking bagay nito sa kanila. Na kahit hindi na sila naghahanap buhay, nire-respeto mo pa rin, pinapahalagahan mo pa rin. Alam niyo po, ito ang totoo. Ang laki ng tendency na paghinto ng pagkita ng isang tao, maaapektuhan ng pagtingin ng mga tao sa paligid niya. Ang laki ng tendency na paghinto ng pagkita ng isang tao, bumababa ang tingin sa kanya ng ibang tao. At ito po ang totoo. Ang laki ng tendency na paghinto ng pagkita ng isang tao, magbago ang pagtingin sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Pero ang mas masakit na tendency, pag pamilya na ang bumababa ang tingin sa isang lolo at sa isang lola dahil huminto na sa pagkita. Ang mas masakit na tendency, pag pamilya na ang nagbago ang pagtingin sa isang lolo at sa isang lola dahil huminto na sa pagkita. And another thing, paano natin pahahalagahan ng tama ang isang lolo at isang lola sa buhay natin? Don't let them feel dishonor and unuseful. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasakit pa na pwedeng iparamdam sa isang tao, yung hindi na siya kagalang-galang. Totoo po ba yan? Pagka ang pinararamdam sa iyo ng mga tao sa paligid mo, hindi ka nakarespeto, nasasaktan ka. Totoo po ba yan? Sino nasasaktan dito pag hindi na nire-respeto ng mga tao sa paligid niya? Alam niyo po, kaya nga lagi kong tinuturo sa mga tao sa loob ng church, yung pag hindi ka na kayang irespeto sa isang samahan, sa isang company, dapat may courage ka na iwan yung company ng mga tao na yan. Kasi nga, napakasakit nang iparamdam sa iyo yung hindi ka nakagalang-galang at karespe-respeto. Alam niyo po, napakasakit iparamdam sa isang tao, lalo na sa isang lolo, sa isang lola, na hindi na siya kagamit-gamit. At isa sa mga pinakamasakit na pwedeng iparamdam sa isang tao, yung hindi na siya kapaki-pakinabang. Why? Una, hindi mo pwedeng ihiwalay sa mararamdaman ng isang lolo, ng isang lola, ang pakikitungo sa kanya ng pamilya niya. Ito po ang totoo. Sa lahat ng mga anak, sa lahat ng mga apo, tandaan nyo, anumang pinapakita nyo sa lola nyo, ramdam nila yung kahit hindi mo sabihin. Kahit hindi ka magsalita, kung ano yung pinakikita mo, ramdam nila yon. Kung ang ipinakikita mo ay pag-dishonor, kahit hindi mo sabihin, ramdam na ramdam nila yon na dinidishonor mo siya.
Kung ang pinakikita mo, kawalan ng pagpapahalaga, ramdam na ramdam nila yon kahit hindi mo sabihin. At kung ang ipinakikita mo ay kawalan ng pagmamahal, kahit hindi mo sabihin, ramdam na ramdam nila yon na hindi mo na sila mahal. Ang malungkot lang, sobrang sakit lang ang iniiwan nito sa puso ng isang lolo, ng isang lola, dahil sa panahon ng kanilang katandaan, pamilya niya ang pinakainaasahan niya na mananatili pagtanda niya. Pamilya niya ang pinakainaasahan niya na magpapahalaga sa kanya pagtanda niya. At pamilya niya ang pinakainaasahan niya na mag-aaruga sa kanya pagtanda niya. Ikalawa, bawat pagpaparamdam ng kawalan ng pakinabang sa isang lolo, sa isang lola, pintuan ito ng hinanakit sa puso nila. Sino po naniniwala? Mas sensitive ang tao pag tumatanda na. Totoo po ba yan? Sa mga naunang mga tao. Totoo po ba yan? Mas sensitive na pagka medyo nagkakaedad na. Alam niyo po, every time na pinararamdam sa isang lolo, sa isang lola, na wala na siyang magagawa, hindi pwedeng hindi maghinanakit ang puso niya. Totoo ba yan? Pag ang pinararamdam sa iyo, wala ka ng kapaki-pakinabang, hindi pwedeng masaktan o hindi masaktan ang puso mo. Hindi pwedeng hindi masugatan ang puso mo. Pansinin nyo, bakit halos lahat ng lolo, ng lola, pilit pa rin gumagawa kahit hindi na pinagagawa ng pamilya? Napansin nyo yun? May mga lolo at lola napapagalitan pa dahil ang tingin natin parang ang kulit. Yung hindi mo na pinagagawa pero gawa pa rin sila ng gawa. Alam nyo po, bakit nila ginagawa iyon? Dahil doon sa paraan na yon, gusto pa rin nilang maramdaman na sa sarili nila, may magagawa pa rin sila. Kaya nila ginagawa iyon na kahit kinagagalitan na ng pamilya nila, gusto nila na maramdaman sa sarili nila na may pakinabang pa rin sila, na may maitutulong pa rin sila. Kaya nga pag tinanggal mo sa kanila yung pakiramdam na may magagawa pa rin sila, tinatanggalan mo sila ng dahilan sa pagpapatuloy sa buhay. Pag tinanggal mo sa kanila yung pakiramdam na may pakinabang pa sila, tinatanggalan mo sila ng kasiyahan sa pagpapatuloy sa buhay. At pag tinanggal mo sa kanila yung pakiramdam na may maitutulong pa sila, tinatanggalan mo sila ng kalakasan para magpatuloy pa sa buhay. Ganon kaimportante na hanggang sa pagtanda ni lolo at lola, maramdaman pa rin nila na may gamit sila, may pakinabang pa rin sila, may magagawa pa rin sila. And finally, don't let them begging for your time. Sa lahat po ng mga apo, kung meron mang isang bagay na hindi ka dapat ipagkait sa kanila, yung oras. Sabi nga ni Solomon, yung napakatalinong tao, sabi niya, nakita ko sa ibabaw o sa silong ng langit, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Sino po naniniwala, pinakamakabuluhang pagpaparamdam ng pagpapahalaga sa isang lolo at lola, yung pagbibigay ng time mo? Totoo po ba yan? Pinakamakabuluhang pagbibigay o pagpaparamdam ng pagpapahalaga sa kanila, yung bigyan mo sila ng panahon. Alam niyo po, sino naniniwala, higit sa kahit na anong masarap na pagkain, mas maa-appreciate ng isang lolo, ng isang lola, yung panahon mo. Totoo pa ba yan? Higit sa kahit na anong masarap na pagkain, mas gugustuhin nila yung makasama ka. Higit sa kahit na anong mamahaling bagay, maa-appreciate nila yung time na ibibigay mo sa kanila. Now, ang tanong, bakit nga ba gano'n na lang kahalaga sa mga lolo't lola yung time na ibibigay ng apo nila sa kanila?
Alam niyo po, unang-una, alam kasi ng isang lolo, ng isang lola, na mas maigsi na yung time nila na makakasama ka. Sino po naniniwala? Pag alam mong maigsi na yung time mo, hindi ka naman mag-aaksaya na ng panahon sa buhay eh. Totoo po ba? Pag alam mong maigsi na, ang lapit mo na bumalik sa Panginoon, hindi ka naman mag-aaksaya na ng time eh. Sino po naniniwala? Pag alam mong maigsi na yung time mo, pipiliin mo na lang nagugulin yung panahon mo doon sa mga mas makabuluhang paggugol ng panahon mo. At sino po naniniwala? Pag alam mong maigsi na yung time mo, mas pipiliin mo na lang gugulin ito sa mga mahal mo sa buhay. Totoo ba yan? Pag alam mo ang igsi na ng panahon mo dito sa mundo, hindi ka naman mag-aaksaya na ng panahon eh. Mas gugugulin mo na lang to doon sa mga mahal mo sa buhay. Kaya nga pansinin nyo, yung mga lolo't lola, ano na lang nila, lagi nilang kasama yung mga apo nila. Pansinin nyo, yung mga lolo't lola, iba lungkot nila pag nalalayo sa mga apo nila eh. Totoo po ba? Sino rito nalungkot na nung malayo yung apo niya? Alam niyo po, kasi nga malinaw sa kanila yon eh. Na ang iksi na nung panahon nila na pwedeng makasama yung kanilang apo. Pansinin nyo, yung mga lolo't lola, iba ang sigla pag nakakasama naman yung apo nila. Why? Kasi nga gaya ng sinabi ni Solomon, alam nila, isang araw, hindi na nila mayayakap ang apo nila. Alam nila, isang araw, gaya ng sinabi ni Solomon, hindi na nila makakapiling ang apo nila. At alam nila, gaya ng sinabi ni Solomon, isang araw, aalis na sila sa mundong ito. Ikalawa, pag binigyan mo ng time, o binibigyan mo ng time si lolo at si lola, hindi lang time ang binibigay mo sa kanila. Alam niyo po, pag binigyan mo sila ng time, you give them another reason to enjoy life. Sino po naniniwala? Pag binibigyan mo ng time si lolo, si lola, you give them another day to enjoy life. At sino po naniniwala? Pag binibigyan mo ng time si lolo, si lola, you give them another hope to enjoy life. Meaning, yung oras mo para sa kanila, bagong dahilan yon para i-enjoy pa nila ang buhay nila. Yung oras mo para sa kanila, bagong araw yon para i-enjoy pa nila ang buhay. At yung oras mo para sa kanila, bagong pag-asa yon para i-enjoy pa nila ang buhay. Sa lahat po ng mga apo, sa lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito, tandaan mo, kung meron man totoong magmamalasakit at mag-aalaga sa iyo, liban sa mga magulang mo, iyon ang lolo mo at ang lola mo. Tandaan mo, sa panahon ng kakulangan ng mga magulang mo, si lolo, si lola, ang magpupuno anumang kakulangan meron ka. At tandaan mo, pinakamalungkot na karanasan sa buhay ng isang apo, ang mawala ng kanilang lolo at lola. Kaya nga habang kasama mo pa sila, iparamdam mo na yung totoong respeto at pagpapahalaga sa kanila. Habang kasama mo pa sila, iparamdam mo na kahit kailan, di sila mawawalan ng pakinabang sa buhay. At habang kasama mo pa sila, huwag mong ipagkait ang panahon mo sa kanila. Dahil sang araw, hindi mo na rin sila mayayakap. Sang araw, hindi mo na rin sila makakapiling. At isang araw, aalis na sila dito sa mundong ito. Again, bago pa dumating yung point of missing them, iparamdam mo na yung totoong pagmamahal mo sa kanila. Bago pa dumating yung point of losing them, pakamahalin mo na ang binigay sa iyo na lolo at lola ng Panginoon. At bago pa dumating yung point
prolonging them. Bigyan mo na sila ng makabuluhang panahon na binigay nila sa'yo nung ikaw ay bata pa. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po ako sa iyo. Tinataas ko po ang lahat ng mga lolo at mga lola. Bigyan mo pa po sila ng panahon na ma-enjoy ang buhay. Bigyan mo pa po sila ng maraming reason, Panginoon, para i-enjoy pa ang buhay. Kung nabibigo man ang mga mahal nila sa buhay, lalo na mga apo nila, na iparamdam ito sa kanila, ikaw nga po ang magparamdam nito sa kanila. Ang pagmamahal, ang pagpapahalaga. Salamat po. Dalangin ko rin po, Panginoon, na sa generation na ito, ng mga bata, ng mga apo, bigyan mo po sila ng isang puso na laging mapagmahal, nagbibigay ng pagpapahalaga at panahon sa kanilang mga lolo at lola. At higit sa lahat, nagpapahalaga sa mga aral na binibigay sa kanila ng kanilang lolo at lola. Salamat po. Muli, ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.